paglapag mula sa himpapawid. Misyon ng eroplanong ito na palinawin ang mga nanlalabong paningin. Ito ang Orbis, the Flying Eye Hospital, naglanding sa Pilipinas. Unang tingin, tila walang pinagkaiba ang eroplanong ito sa iba pang mga eroplano sa airport. Pero hindi ito basta-bastang eroplano. Please come aboard to see where we transform lives using this aircraft as a hospital as well as a teaching venue. Ang loob nito, ospital. Ito ang kaisa-isang Flying Eye Hospital sa buong mundo, ang Orbis. It's not a bird. Yes, it's a plane, but it's also a hospital. Ito po ang Orbis, isang ospital para sa mata na lumilipad sa iba't ibang dako ng daigdig. Taong 1982 nung simula ng Orbis ang pagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mata sa iba't ibang panig ng mundo. Nakalibot na sila sa mahigit 80 bansa. At dito sa Pilipinas, ito na ang ika-10 beses nilang pagbisita. You've got everything here. How do you find experience working in an eye hospital that's also an airplane? Well, it's wonderful because we go around the world helping those who need it most, the blind. And there's nothing more rewarding in medicine than seeing someone have their sight restored. It truly transforms their life as well as their family. Bukod sa kanilang mga modernong pasilidad, world-class din ang kanilang 22 na medical staff, kung saan kabilang ang 2 Pilipina, sina Doktora Bernadette Martinez at Doktora Jing Barleta. Talagang masayang-masaya ako na finally, di ba? After more than 2 years, naka-landing at na may makakatulong tayo sa mga kabayan natin. Ano nabibigay sa inyo, lalo na as it is, pag doktor ka na talagang public service kasama na dyan, ganito pa. Masarap po yung pakiramdam, hindi siya mababayaran ng kahit anong pera, halaga. Tsaka I'm very proud to be Pinoy at tsaka yun, actually, gusto rin nila yung service ng Filipino. Inilibot ako ni Doktora Barleta para makita ang loob ng Flying Eye Hospital. Hi, Doc. How are you? Hello, how are you? This is a live surgery where... Oh, that's a live surgery. Amazing. Everything is here. A classroom, a clinic, an operating room, everything. And there's a ongoing na live surgery. Meron kaming simulator. Ito po yung mga nurses natin. Yung kanina na nililecture na live na operation, ito yon dito ginagawa. Dito sa Pilipinas, sinasabing mahigit 100 Pilipino ang nabubulag kada linggo. Isa sa pangunahing dahilan ang katarata o yung pagkakaroon ng clouding na nagiging sanhi ng panlalabo sa mismong lente ng ating mata. Katulong ng Orbis sa proyektong ito ang isang ospital dito sa Maynila. I'm sure there's never a shortage of patients to treat elsewhere in the world. So how do you screen? It's up to the community or the partner hospital to select the patients based on the subspecialties that they want to learn more about. Nagbibigay rin ang eye hospital ng hands-on training sa mga Pilipinong doktor sa mata. Ilan sa mga pinalad na makasama sa unang grupong inoperahan dito, si Staff Sergeant Remy Enoslay at ang 70 anyos na si Lola Corazon. May 11, 2010, isang araw matapos ang eleksyon, inambush ng mga rebelde ang grupo ni na Remy kasama ang ilang Board of Election Inspectors habang papunta sila ng Compostela Valley sa Mindanao. 4 ang patay at 12 ang nasugatan. Kabilang si Remy na tinamaan sa mukha dahil sa tama ng bala sa kanyang kaliwang mata.
Hindi ko talaga tanggap yung mawawala akong mata. Kahit anong sugat ko sana silang mangyari, yung mata ko sir, nandyan lang. Kasi pag kompleto pa yung mata mo sir, parang buo pa rin yung pag-iisip mo sa pamilya mo na matutulungan mo pa rin sila. Umaasa siyang kung mabibigyang katuparan ang kanyang hiling, baka kahit papaano gagaan ang kanyang kalooban. Isip ko kasi malalagyan ng mga mata kahit hindi makakita. Makapantay na dito sa kabila at saka dito. Parang hindi ka naman mahiya pag saan ka magpunta. Nito lamang 2 ng Setyembre, sumalang sa operasyon si Remy para tamnan ng metal plate ang kanyang kaliwang mata. Kung walang magiging problema, sa susunod na buwan, muling ooperahan si Remy para naman kabitan siya ng artipisyal na mata. Susunod, Kumusta pakiramdam? Okay pa? Nakalibre po ko. Ayun. Talagang na. Yes, sabi ko sa Diyos, marami po sa Iba't ibang klase